Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito na isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang mga masasama sa mga matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Ang buting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagpili. Ang buhay ay puno ng mga pagpili. Mula sa paggising natin sa umaga hanggang sa ating pagtulog sa gabi, halos lahat ng ginagawa natin ay bunga ng isang desisyon. Pinipili natin kung paano gugugulin ang ating oras. Pinipili natin kung sino ang ating pakikinggan. Pinipili natin kung ano ang ating pahahalagahan, at sa bawat pagpili may kapalit. Kapag pinili mong magtrabaho ng husto, maaaring mabawasan ang oras mo sa pamilya. Kapag pinili mong magpahinga, maaaring may mga gawaing hindi matapos. Kapag pinili mong magsabi ng totoo, maaaring mawala ang isang oportunidad, ngunit mapapanatili mo ang iyong konsensya. Walang pagpili na walang kapalit. At marahil ito rin ang gustong ipaunawa ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang pinakamahalagang tanong sa buhay ay hindi kung marami ba tayong pag-aari o marami ba tayong nagagawa. Ang pinakamahalagang tanong ay ano ang pinili kong unahin? Ano ba yung priority ko? Ano ba yung pinakamahalaga? Sa ebanghelyo ni San Mateo, gumamit si Jesus ng 3 maikling talinghaga upang ilarawan ang kaharian ng langit. Una, inahambing niya ito sa isang kayamanang nakabaon sa bukid. Nang matagpuan ito ng isang tao, dali-dali niyang ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabili ang bukid. Ikalawa, inihambing niya ang kaharian sa isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita niya ang isang perlas na walang kapantay ang halaga, ipinagbili rin niya ang lahat ng kanyang pag-aari upang ito'y mabili. At ikatlo, inihambing niya ang kaharian sa isang lambat na nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Pagkatapos ng pangingisda, pinaghihiwalay ang mabubuti at masasama. Sa 3 larawang ito, may isang salitang paulit-ulit na lumilitaw. Pagpili. Hindi pinilit ang taong nakatagpo ng kayamanan. Kusang loob niyang ipinagbili ang lahat. Hindi rin napilit ang mangangalakal. Malaya niyang piniling isuko ang lahat upang makamit ang pinakamahalagang perlas. Hindi sila nalugi. Sa kabaliktaran, natagpuan nila ang isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa lahat ng kanilang isinuko. Ganito rin ang kaharian ng Diyos. Kapag tunay nating natuklasan ang halaga ni Kristo, nagbabago ang ating prioridad. Ang dating pinakamahalaga ay nagiging pangalawa na lamang. Ang dating pinaghahabol natin ay nawawalan ng saysay kumpara sa kayamanang natagpuan natin
sa Panginoon. Marami sa atin ang gustong magkaroon ng kaharian ng Diyos. Ngunit ayaw nating isuko ang anumang humahadlang dito. Gusto natin ang kapayapaan ng Diyos. Ngunit ayaw nating bitawan ang ating galit. Gusto natin ang kanyang pagpapala, ngunit ayaw nating talikuran ang kasalanan. Gusto natin ang buhay na walang hanggan, ngunit gusto pa rin nating maging sentro ng ating sariling buhay. Mga kapatid, ito yung hamon ng Ebanghelyo. Ang kaharian ng Diyos ay libre bilang biyaya, ngunit hinihingi nito ang buong puso ng tumatanggap. Hindi maaring kalahati lamang ating pagsunod. Hindi maaring si Kristo ay isa lamang sa maraming mahalagang bagay sa ating buhay. Siya ang dapat maging pinaka-mahalaga. Sa ikatlong talinghaga tungkol sa lambat, ipinaalala ni Jesus na darating ang araw ng paghuhukom. Hindi habang buhay ay magkakasama ang mabuti at masama. Darating ang panahon ng paghihiwalay. Ang ating mga pagpili ngayon ang maghahanda sa atin para sa araw na iyon. Hindi tayo huhusgahan batay sa ating mga pangarap, kundi batay sa ating mga naging pasya. Hindi sa ating mga pangako, kundi sa ating mga isinabuhay. Pagkatapos ay tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito?" Sumagot sila, "Opo." At sinabi niya na ang bawat iskribang naging alagad ng kaharian ay tulad ng isang may-ari ng bahay na naglalabas ng bago at lumang kayamanan mula sa kanyang imbakan. Ang tunay na alagad ay hindi lamang tagapakinig ng salita. Siya ay nagiging tagapangalaga at tagapagbahagi ng kayamanang natanggap niya mula sa Diyos. At ito mga kapatid ang isang napakagandang katotohanan na nais iparating sa atin ng ating Ebanghelyo. Madalas nating isipin na kapag pinili natin ang Diyos, maraming mawawala sa atin. Mawawala ang ating kasiyahan, mawawala ang ating kalayaan, mawawala ang ating mga plano. Ngunit ipinakikita ni Jesus na kabaliktaran ang nangyayari. Ang taong natagpuan ng kayamanan ay masayang ipinagbibili ang lahat. Pansinin natin ang salitang masaya. Hindi siya napilit, hindi siya nanghihinayang. Bakit? Sapagkat alam niyang ang kanyang isinusuko ay napakaliit kumpara sa kanyang matatamo. Ganito rin ang buhay Kristiyano. Ang tunay na sakripisyo ay hindi pagkawala, kundi pagpapalit. Ipinagpapalit natin ang pansamantalang kasiyahan para sa walang hanggang kagalakan. Ipinagpapalit natin ang makasariling buhay para sa buhay na puno ng pag-ibig. Ipinagpapalit natin ang mga kayamanang nasisira para sa kayamanang hindi kailanman mawawala. Kapag natagpuan natin si Kristo, hindi natin nawawala ang pinakamahalaga. Siya mismo ang nagiging ating pinakamahalagang kayamanan. Kaya nga, ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, tandaan natin yung salitang pagpili. Sana piliin natin ang pinakamahalaga. Choosing the kingdom of God above everything else. Yon ang piliin natin, yung paghahari ng Diyos. Araw-araw ay binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong pumili. Pipiliin ba natin ang katotohanan o kasinungalingan? Pagmamahal o pagkamakasarili? Pagpapatawad o paghihiganti? Panalangin o pagkalimot sa Diyos? Sa bawat maliit na pagpili, unti-unting nating hinuhubog ang direksyon ng ating buhay. Huwag nating sayangin ang pagkakataong piliin ang kaharian ng Diyos. Sapagkat kapag si Kristo ang ating pinili, higit sa lahat ng bagay matutuklasan nating hindi tayo ang nawalan. Tayo ang tunay na katagpo ng kayamanang hindi kailanman kukupas. At ang kayamanang iyon ay hindi isang bagay, ito'y isang tao, si Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, magnilay tayo. Ano ang isang bagay o relasyon o ugali o ambisyon na patuloy nating inuuna kaysa kay Kristo? Ano yung inaanyayahan niya tayong piliin ngayon upang higit nating maranasan ang kayamanan ng kanyang kaharian?
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang tunay na kayamanan ng aming buhay. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas pinili namin ang mga bagay na panandalian kaysa sa iyong walang hanggang pag-ibig. Bigyan mo kami ng tapang na piliin ka araw-araw kahit nangangailangan ito ng sakripisyo. Tulad ng taong nakatagpo ng kayamanan at ng mga ngalakal na nakatagpo ng mahalagang perlas, naway buong puso naming ialay ang aming sarili sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang kayamanang hindi kailanman mawawala. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.